Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay meron na naman maisog rally. Pero ito mapupunta sa international stage. Bakit? Ano po? Pupunta ng stateside. Pupunta po dito sa Amerika, sa US, itong maisog. Marami daw pong maisog dyan sa lugar na yan. Ewan ko lang, totoo ba yan? Tapos po, ang inyong dating presidente na nowhere to be found as of now, ay tinawag na ipokrito. At ganun din, during his presidency, eto po, may mga na-charge ng criminal activities nung panahon niya. Ngayon lang po na desisyonan. 2018 po ito, no? Tatlo po tong article natin, no? Nakita nyo na. Naglalabasan na ang masangsang na baho ng Duterte administration. Pero tuloy pa rin sila sa pagiging mautog nila. Bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating videos. Ganun din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super stickers, super chat, super thanks. At ako po ay muling nagpapasalamat kay Miss Beth M na siya pong muling nag-share ng kanyang blessings through super thanks. Maraming salamat po Miss Beth M. At ganun din sa mga katuwang natin dyan sa video premiere kung meron man sa chat box. No? Special shout out kay kay Tita Aurora, sa lahat ng West Philippine Sea Advocate sa Palawan, Zambales at sa Norte, at sa ating mga OFWs. No? Mga modern heroes, mabuhay po kayo and always keep safe. God bless. At ipagdasal natin ang ating bansa at ang Pangulong Bongbong Marcos. So eto na po, simula na para hindi na po tayo magtagal. Unahin muna natin yung maisog rally daw nila kuno dyan po sa New York State. Dyan po yan sa East Coast. Yung naman pala, pupunta nila ng stateside, gustong maging foreigner. Akala ko ba, bakit kayo magmamaisog dito sa Amerika? Galit kayo sa mga Americans. Bakit hindi nyo imbitahan dyan si Digong? Di ba? Alam niya naman pala ang Amerika paisog-isog kayo, mga walang iya kayo No, palpak na nga kayo sa Pilipinas, dadalhin nyo pa sa Amerika, manggugulo pa kayo sa Amerika, anak ng siopaw naman talaga Ano naman kinalaman ng Amerika dyan? Utang may mauutunan naman kayo. No, ito po sabi sa politiko. Sino maglilid niyan? Eto, yung pa-epal, mukhang may balak tumakbong senador itong gunggong na attorney rin ito. Dating nasa gobyerno, ngayon wala na. Attorney Vic Rodriguez to lead a walk for freedom in Philippine Independence Parade in New York. A walk for freedom? For what? Are you being oppressed? May slavery ba ngayon? Bakit tinawag na a walk for freedom? Why? Di ba? May nagaganap bang oppression sa Pilipinas? Why do you have to say freedom? Are you being shackled? Ganon? Di ba? Malisyoso, a walk for freedom? Bakit nyo dyan gagawin sa New York? Bakit hindi kayo doon sa Pilipinas? Mag-walk ng freedom kasi nandoon ang sinasabi nyong oppression. Nandun ang sinasabi nyong your rights are being shackled. Di ba? You are being silenced. Di ba? Yun na naman ang naratiba ninyo. Tapos, imbis na yung totoong independence ang ipakita ninyo, gunitain ninyo yung independensya natin doon sa totoong mga manlulupig, hindi. Gagamitin nyo itong platform na Philippine Independence just to voice out your bitterness to the current Philippine president, the legitimate president, Bongbong Marcos Jr. Ganon. You will paint New York City with your bitterness. Ipangangalandakan sa mga gagong itong mga New Yorkers na ito na maniwala sa inyong naratiba. Come on, give me a break.
Eh, sabi dito, former Executive Secretary Antonio tuloy, Attorney Vic Rodriguez will lead a walk for freedom of hakbang ng maisog in the largest Independence Day parade outside the Philippines held annually. Tingnan nyo para lang masabi na marami sila, isasabay nila dito sa Independence Day parade. Para ibig sabihin, lahat ng sasama dyan sa Independence Day parade dyan sa New York ay naniniwala sa hakbang ng maisog. O nakita nyo yung pagiging mga gago? Idadamay pa nila, mga kababayan, yung sinasabi nilang, we are parading on the Independence Day, pero itong hakbang ng maisog ito, it represents the majority of the Filipinos here, Filipino-Americans here in the United States, that they believe that this blah blah blah, the narrative of hakbang ng maisog is legitimate and correct. Not sinosuppress ng gobyernong Marcos ang aming freedom to assembly. Ganun Ganun ang paparating nitong mga to Di ba? Gagamitin at gagamitin nyo. Mga supporter ni Sara nakalagay dito, sabi dito In a message, PIDCI President Arman David stated that only Sara Duterte supporters in New York are listed among the organizations that registered as marchers. O tingnan nyo Sara Duterte supporters ito. Kasali sila sa maisog na nananawagan na bumaba ang presidente. Di ba? It's just a travesty to the Philippine government. Ni hindi man lang makapagsalita si Sara Duterte dito na wag nyo nang ituluyan because I am supporting the current administration of President Ferdinand Marcos Jr. Please stop it. Hindi. Hinahayaan niya Because this one, sabi tinuturing nilang leader nila si Sara Duterte, supporter ni Sara Duterte. Now, if your supporters will listen to you, tell them to stop it. Di ba? Kung susunod sila sa'yo, makikinig sila sa'yo, why not tell them, can you just stop that one? It's politicking. It's destroying my credibility. It's destroying my chances of whatever ambition I have in 2028. Stop it. Nakarinig na pa tayo ng ganun kay Sara? Wala Mukhang tuwang-tuwa pa siya. Kaya tama yung sinasabi ni Antonio Trillanes that their group, itong si Sara Duterte and Rodrigo Duterte are really trying to tanggalin ang Pangulong Bongbong Marcos just like Gloria narrative. Put Sara Duterte as 10 years president. Ganun po Ito Kung matino ba naman yung pag-iisip ni Sara Di ba? Para ang ahas dyan sa gobyernong Marcos. Di ba? Bakit hindi ikaw na mismo ang mag-voice out sa mga to, mag-utos sa kanila since ikaw ang isa sa mga tinatagurian nilang leader. Di ba? Why can't you not say, please stop it? Wag na. Nakita mo yung ratings niya bumabagsak na? Maski na 1%, 2% niya, malaki yan. Ilang taon pa tayo? Meron pang almost 4 years. Within that 4 years, what's gonna happen if they continue doing this? Continue maligning, putting this disinformation campaign and asking the legitimate president voted by majority na bumaba? Na wala namang ginagawang masama? Wala Kumbaga tuwang-tuwa pa siya dyan Kasi siya ang makikinabang dyan. Yan na po ang nakita ng mga dilawan, ng mga tunay na oposisyon. Na once na mapatalsik nila si Pangulong Bongbong Marcos, definitely, automatic. Si Tamilmil, si Itok-Itok ang papalit. O di ba? Ano siya anong tawag doon? Yung sinister? Hindi niya man lang mapagsabihan kung talagang matino ang pag-iisip niya na ginagamit yung pangalan niya, Sara Duterte. Di ba binasa ko sa inyo? Ano sabi dito? Only Sara Duterte supporters in New York. Di sana kung may control ka, maniniwala sila sa'yo. Ulitin ko. Sabi mo dito sa presidente nito, can you please stop it? Don't use my name. Kung matino ka kung talagang gusto mong
hindi mapabagsak o gawan ng kung ano-anong kwento ang Pangulo, you have to protect the President. Sinabi mo yan. During campaign, we have to protect Apo BBM. Yun pala, ikaw pala ang hindi marunong pumrotekta sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo man lang mapagsabihan itong mga to. Sabi mo sa tatay mo, sa kapatid mo, stop it please. Sabi mo kay Rocky, stop it. It's destroying my credibility. It's destroying my personality. Kasi bakit ano ka? Di ba? Ikaw nasa gobyerno ka, labi-labi ka sa Pangulo, tapos yung mga kasamahan mo gusto siyang babagsakin? Eh ano kayo? Mga hipokrito. Di ba? Kaya po, tama po yung sinabi dito nung, sino to yung ni Lenny, spokesperson ni Lenny dati, no? Si Attorney Barry Gutierrez. Sabi po dito sa Manila Times, former president hit for hypocrisy. O, tama naman. Like father, like daughter, or like kids. Di ba? Lahat sila, hipokrito. Former President Rodrigo Duterte was slammed for being a hypocrite for claiming to champion free speech and the right to peaceful protest. Bak kiniklaim niya daw siya? Di ba? Sino nagsabi noon na hypocrite siya? Barry Gutierrez, a former spokesperson of the Office of the President, called out Duterte for his hypocrisy in claiming that the Marcos administration has stifling dissent. Ayan. Diba? Lagi na lang sinasabi nila Duterte, wala namang patunay na pag na-cancel yung maisog nila, si Marcos ba ang nagpa-cancel? Di ba kayo? Kayo ang magulo. Tapos lahat na lang ng isisisihin nyo sa presidente, sasabihin nyo, ino-oppress, kini-curtail ang inyong freedom. Kayo na mismo ang nag-curtail sa inyong freedom at rights. Tapos sisisihin nyo, ibabaling nyo sa Malacanang, gagawin yung naratiba, para magalit ang tao kay Pangulong Bongbong Marcos, ganun ba? Gago pala kayo Diba? Ito sabi ni Duterte, Duterte hit Malacanang last week for stifling dissent when a prayer rally scheduled in Tacloban was cancelled. He pinned the blame on government official who he said are doing everything to prevent this rally from happening. Gunggong pala kayo Bakit hindi ka magbigay ng statement? Bakit parang papel lang na hindi pa ikaw ang gumawa? Totoo bang nasaan ka? Senator Trillanes, nasaan ba tong si Digong? Kasi sabi ni Trillanes, baka wala yan sa London kasi may nagbabalita na nasa London daw siya, no? Ito sabi niya, quote, I was president for 6 years but I never prevented anyone from exercising his or her right to peaceful assembly. Yun yung sabi niya doon sa statement niya, ha? Ngayon, bumanat po diyan si Gutierrez. Biruin niyo na, yan, kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Ayaw nila kay Pangulong Bongbong Marcos because of, yung human rights violation, dictator. Pero biglang nag-side sa Pangulo. Parang siya pa ang nagdepensa kay Pangulo. Di ba? Kumampi po. Anong sabi niya? I-quote card na lang natin, mga kababayan. Quote card na lang, para mas maganda. Dito sa impact leadership. Tama ba? Impact leadership nga ba? Hindi yata. Sorry naman, nagkamali, no? Dito pala sa Twitter. Sa Twitter po, sa Pilipinas Today. Sorry Impact Leadership, sorry. Sa Pilipinas Today. Ito, sabi dyan, quote card. Pero nung siya ang nasa puder, inipit, tinakot, ipinakulong at pinatahimik nilang oposisyon, media at tagapagtanggol ng karapatang tao. Wala talagang prinsipyo, di ba? Sinoplak ka. At least itong si Barry Gutierrez, alam niya, tingnan mo yung ginawa nyo kay Dilima. Tingnan nyo ang ginawa nyo kay Dilima. Diba? Pinakulong ninyo, ngayon, nalaman. Paano siya nakalabas? Kasi kinu-urge ninyo Ang kakapal ng mukha ninyo. Diba? Sobra kayo Kayo ang may kasalanan, tapos isisi nyo ang kasalanan nyo sa ibang tao. Abay, malinis pala kayo. Sinless pala kayo. Mga santo pala kayo, dapat magpunta na kayo ng langit. Di ba? Gawin kayong mga saints kasi sinless kayo, wala kayong kasalanan. Yung kasalanan nyo, binabato nyo sa ibang tao, mga gunggong kayo. Di ba? Ay, nako, grabe kayo, lahat na lang binato sa kanila. Ito pa, sumagot sa kanila si Mayor Romualdez ng Tacloban kasi nasisisi rin sila He said the people of Tacloban would rather gather to celebrate the peace of Santo Niño than the blasphemous protest led by Duterte. Bakit tinawag na blasphemous?
Itawag nga nila murally, di ba? Murang rally. Puro pagmumura ni Digong. There are many religious people here. They know there will be cussing. They don't want that. O tama naman. Kung paano kung may mga batang nandoon nakikinig, alam nyo naman yung mga yan. Puro na lang PI. Ano na? Ano na nakuha ng musmus sa inyo? Child abuse pang inabot. Bakit child abuse? Na-abuse yung tenga sa mura ni Digong di ba, meron nga dyan naglabas ng statement, dinipensa nila ang bayan ng Tacloban. Oo, kakampi namin Duterte pero hindi namin iiwan ng Romualdez. Correct. Our town, our rules. Ganun lang yan, Duterte. Kumbaga sa bahay mo, your house, your rules. Di ba? O sa kanila. Their town, their province, their rules. Kayo sa Davao, your province, your town, your rules. Kakampi tayo, pero pagdating sa bahay namin, hindi namin iiwan yung nasa loob ng bahay namin. Pamilya yan. No matter what. Di ba ikaw din, Digong? Tapos isisihin mo na stifling dissent? Kinokorte lang inyong freedoms and rights? Come on, give me a break. Kaya hindi kayo katiwa-tiwala Ikaw at yung mga anak mo, mga hypocrites. Mga big hypocrites kayo. Ano pa ba ang maximum pinakamatinding word sa hypocrites? Di ba? Mga doble cara, mga self-serving, narcissistic family. Mga hayop. Ano pa ang sabi diyan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre? Agreed that there were more curses than prayers in previous rallies attended by Duterte. So lahat po nakikita na With the advancement of social media, lahat yan walang makakaligtas. Kaya yung sinasabi niyang yung una sa Davao na meron tayong bangag na presidente, adik si Pangulong Bongbong, the following day nag-press con, sabi niya, hindi ko sinabi yun O di ba? Sinungaling. Huling-huli ka sa video. So ibig pala sabihin, iisipin namin meron kang doble. Hindi ikaw yung nasa stage habang nagsasalita nung kagaguhan doon, pinagmumura mo ang presidente. Di ba nagalit nga ang first lady doon? Kay Sara, bad trip na, bad shot na siya sa akin. Paano? Nagtatawanan pa, parang ina-accept. Tapos sabihin, protect Apo BBM. O di ba doble cara si Tamilmil? Kakaya kayo Tapos ang kakapal ng mukha nyo na magsabihin, Marcos alis dyan? Kakapal ng mukha nyo. Para kayong mas makapal pa sa produktong Orocan. Makapal pa ang mukha nyo sa plastic. Kumbaga sa highest degree of polymer kayo Yung mga chemical compound ninyo, mas matindi pa sa polymer compounds. Grabe. Ngayon, mga kababayan, ito maiksi lang to. Birahin lang natin ng birahin si Digong. Di ba? Yung una, si Tamilmil. Pangalawa, si mga hypocrite niyang tatay. Ito, yung baho na naman. Di ba? Maglabas tayo dyan ng baho o malingasaw, di ba? Yung sa IRM, Interim Reimbursement Management Program ng PhilHealth. 15.5 billion ang kasalukuyang inihiring dyan sa lower house. Eto na naman, another baho na naman ni Duterte. Panahon niya to. Sa balita ng Manila Bulletin, May 31st, MWSS Administrator, 7 others charged criminally. Ayun, may pagkakakulong tong mga gunggong na ito. Administratively, over 10.88, tama ba? 10.8 billion pesos, another billion. Yung sa IRM ng PhilHealth, 15.5 billion. Parmali, 42 billion. Yung Pulong, 51 billion. Letter B palagi. B as in billions. Ito, 10.8 billions. New Centennial Water Resource Kaliwa Dam Project. Naku, Diyos, pinagkakitaan na naman para sa taong bayan. Talagang may kumikita. Metropolitan Water Works and Sewerage System Administrator Leonor, yari ka manang. Leonor Cleopas, former Administrator Renaldo Velasco, and 6 other executives face criminal and administrative charges before the Office of Ombudsman over the award to a Chinese contractor of the 10.8 billion New Centennial Water Resource Kadiwad, hindi po Kadiwad, sa isip ko Kadiwa
Kaliwa Dam Project in 2018. Sino presidente? Chinese contractor. Bakit nyo inaward na naman sa Chinese? Yan ba ay dumaan sa proper bidding? Di ba? In a complaint filed Friday, May 31st, United Filipino Consumers and Commuters and Water for All Reform Movement, President Rodolfo B. Habeliana Jr. asked the Ombudsman to conduct a preliminary investigation. O ayun, ha? May nagsampa ng kaso dito sa mga gunggong na ito against Cleopas Velasco and their correspondents over the alleged violation. Habeliano and his group also asked the Ombudsman to order the preventive suspension of those charged. O baka nandiyan pa sila, di ba? O nandito pa nga. Si Cleopas tapos yung former administrator na si Velasco. Si Cleopas siguro ang current. Also charged were Deputy Administrators Jose Dorado Jr. and Walter M. Parosa and Bids and Awards Committee members Annabella S. Altuna. Ito yon. Dito nagmumula lahat eh. Bids and Awards. Yari ito. Jocelyn Toledo, Ronald Abrigo, and Ramon Pabul. Alam na alam ko yan dahil siyempre yung mga nandyan kailangan mo ano po bang magandang ngayon? May bagong cellphone po ngayon, ma'am. No? Noon kami may 30-10 po, ma'am. O sir, alam mo, bossing, may bagong ngayon. Gadget, no? Ganito. Baka gusto mo nito, no? Sige, tingnan natin, no? 'Di ba? Ganun lang 'yan. Kung sino makapagbigay ng maraming pailalim. The 10.857 billion project, which is funded under a loan agreement with the Export-Import Bank of China, was awarded by the MWSS in 2018 to the China Energy Engineering Corporation. Ayan ang masakit. Even though na ang loan ay magbagaling sa Exim Bank ng China, inaward din sa Chinese contractors. Ang gagawin nitong mga to, dadalin ang Chinese nationals na mga laborer sa Pilipinas imbis na mga Pilipino. Yun po yan. Totoo po yan. Ngayon, ano nangyari? So, imbis na mga Pilipino contraction worker, nabubulol ako, ang magtatrabaho, trabaho para sa atin, ang nangyayari, ini-import pa nila. Bibigyan pa yan ng mga work permit. Putragis na yan, mga kababayan, no? 'Di ba? Yung kalokohan ni Digong. At the time, Velasco was still administrator and Cleopas, who became MWS administrator in 2022, was deputy administrator and head of the Bids and Awards Committee. Sabit pa rin si Cleopas. Kung sakasakali lang, ha? Habeliana explained he filed the complaint against the respondents for intentionally committing graft and corruption practices for gross violation of the Government Procurement Law, RA 9814, and disregarding the mandatory provision of Letter of Instruction number 1096. Letter of Instruction 1096 series of 1980 instruct that the contract shall not be binding and the Commission on Audit is directed to disapprove the disbursement of funds, he said. He also alleged that all respondents directly participated in various contracts and transactions in relation to the Kaliwa Dam project, which are manifestly and grossly disadvantageous to the government in violation of Section 3 E, G, I, and J of RA 3019, which constitutes corrupt practices of a public officer under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nako, patay tayo. So they're asking for a preventive suspension dun sa mga nabanggit for 6 months para hindi po maka-apekto sa gagawing investigasyon. Nako, ang dami pong violation itong mga to. Nandiyan po, hindi ko na po babasahin. Ito na lang sa dulo. The respondent also accused of gross neglect of duty and efficiency and incompetence in the performance of duty. In his complaint, Habeliana said, the contract agreement was signed without a BAC resolution and board resolution awarding the contract to China Energy in violation of Section 37.1 and 37.1.2 of RA 9184. So yung 9184, ano ba yan? Nabanggit na kanina eh. Gross violation of the Government Procurement Law.
Yan. Ibig po sabihin sa dulo dito, parang walang nagawang bidding. Basta inaward na lang doon sa Chinese contractor. Patay. If ano yan, government, public, dapat may public bidding. Kasi ang magpopondo ay yung Exim Bank ng China. Basta inaward na lang sa Chinese. Bakit? Bakit ba? Di ba? Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.